Chill time guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang personality na makakatulong sa'yo para masibak ang mga babae. Well, magiging honest ako sa'yo, ang personality na ito ay hindi ang personality na magbibigay sa'yo ng asawa balang araw. Dahil ang personality na to na ituturo ko sa iyo ay personality na maidadagdag mo lang sa tunay na personality mo. Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, kung sino ka talaga, yang ka talaga. Ang magagawa mo lang ay dagdagan yan. Kaya kung gagamitin mo to para makahanap ng magiging asawa mo balang araw, hindi ko i-rekomenda. Dahil, gaya ng sabi ko sa inyo, gagamitin mo lang ang personality na ito o mag-work lang ito kung ang goal mo lang sa babae na yan ay masibak lang. At ako, naniniwala ako ng 100% na kapag ginawa mo ang mga bagay na ito o ginamit mo ang mga personality na to o ang personality na ito, sigurado ako na maikakama mo siya. Okay? Pero kung pang long term, hindi siya mangyayari. Bakit hindi mangyayari? Simple lang. Dahil sigurado ako na katagalan, yung tunay na personality mo, lalabas at lalabas. Lalabas at mangyayari, makikita at makikita niya ang tunay na personality mo. Dahil nga, hindi naman talaga ikaw ito. Lalo na pagka nakukuha mo na o nakuha mo na yung gusto mo sa kanya, which is yung sex. Sigurado, sa susunod, hindi ka na masyadong mag-e-exert ng effort. Dahil nga, nakuha mo na yung gusto mo talaga sa kanya, which is yung sex. Diba? Kaya, sinasabi ko sa inyo na kung gagamitin mo to para makahanap ng baby love mo balang araw, wag mo nang panoorin to. At baka, dumating lang ang araw na mabat-hurt ka o dumating ang araw na masaktan ka. Okay? Dahil nga umaasa ka na ito yung mag-work. O baka dahil, let's say, nasibak mo yung babae, tapos katagalan, na-in-love ka. Nang nakalimutan mo na ito palang alpha male na personality na gagamitin mo, ginamit mo lang para masibak siya. Kumbaga dahil gusto mo lang makuha yung gusto mo. Tandaan mo, lalabas at lalabas ang totoo sa'yo balang araw. Kaya hindi siya pang-asawahan. Pero kung magawa mo na buong buhay mo ay magiging ganito ka, then nasabi ko sa'yo na malaki na rin ang tsansa na makip mo kung magagawa mo. Pero mga G's, mahirap yun. Okay? Pero kung magawa mo, then palakpakan kita. Dahil ikaw ang magiging pinakamagaling na estudyante ko. Okay? Pero for now, pag-uusapan natin itong personality na ito dahil ito ay killer. Sigurado ako, napakaraming babae ang ma-attach sa'yo at masisibak mo sa una pa lang dahil nga sa mga bagay na gagawin mo sa kanya o yung mga psychological game na i-apply mo. Tandaan nyo, itong mga tinuturo ko sa inyo, hindi pang beta male, lahat to pang alpha male. Okay? Kumbaga, sila ang magpiplease sa atin, sila ang magsasubmit sa atin, sila ang magiging fan natin at tayo ang magiging celebrity nila. Okay? So, first na personality na kailangan meron ka na bilang alpha male, okay, na personality ng isang alpha male na makakatulong sa'yo na para maikama mo yung chicks na yan ay walang iba kundi wag kang maging madaldal. Okay? Isara mo yung bibig na yan sa first date, sa second date, at lalong-lalo na sa third date. Kung umabot man ng third date. Okay? Dahil, mga G's, may possibility na matira mo siya sa first date. Masibak mo siya sa first date. Second date, kung di man mangyari yung first date, okay? Sa second date, sigurado, magagawa mo na. Okay? Kaya, siguraduhin mo na kung magagawa mo to o magkakaroon ka ng possibility, kung meron ka lang chance o possibility na mangyari ngayon sa second date, dapat siguraduhin mo sa sarili mo na susundin mo lahat ng mga bagay na ito. Okay? Kaya huwag ka munang magiging madaldal. Huwag kang bigay ng information sa'yo. Hayaan mo maging mysterious ka.
kung habang nag-uusap kayo, tanong siya ng tanong tungkol sa'yo, ang gagawin mo lang, sasagutin mo ng isang beses, tapos ibabalik mo sa kanya yung tinanong niya. Like for example, tinanong kanya, anong favorite food mo? Ang sagot mo doon, sabi mo sa kanya, pasta. Ikaw, anong favorite food mo? Okay, sasagot yan. Sabihin niya naman, ako naman, pizza. Tapos sundan mo kaagad, saan mo gustong kumakain ng pizza? Sagutin niya, sa Pizza Hut. Tapos hayaan mo na siyang magkwento na magkwento. Kung magtatanong siya ulit sa'yo, ibabalik mo lang ulit sa kanya yung tanong niya para wala siyang makukuhang information sa'yo. Para maging sexy ka. Para maging attractive ka lalo dahil nga sa mystery. Dahil tatakbo ka ng tatakbo sa utak niya dahil nga wala siyang kaalam-alam sa'yo. So hindi mo siya nababalidate, nagiging mysterious ka, and exciting dahil nga meron siyang chine-chase sa'yo, and also at the same time, ikaw palagi ang laman ng utak niya. Meaning, nag-i-invest siya na nag-i-invest kasi nga wala siyang masyadong alam sa'yo. Hindi katulad ng sinabi mo na kaagad lahat ng mga bagay na dapat malaman niya, kaya ngayon, wala nang kahit ano na chine-chase niya pa. Okay? Dahil gaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng info mo o mga bagay na pwede niyang malaman sa'yo, yung mga bagay na yun, para sa kanya, price. Okay? Price yun para sa kanya. Kaya hindi mo pwedeng basta ibigay lang ng libre. Kumbaga, hayaan mong malaman niya yun, pero hindi pa sa ngayon. Kaya para dumating ang araw na meron pa kayong second date. At dun sa second date na yon, since yung second date na yon, mas malaki ang chance na may mangyari na nga sa inyo, kaya dapat wag mong hahayaan na hindi mangyari ang second date na yon. Dahil sa first date, kung maliit man ang chance na may mangyari sa inyo, kung umabot ka ng second date, ibig sabihin mas malaki na ang chance nun kasi pinagbigyan ka niya o ginusto niya. Hindi pinagbigyan dahil ikaw dapat ang nagbibigay lang sa kanya o para sa'yo paboryo na binibigay mo sa kanya. Ganun ang mindset, okay? Pero hindi yun talaga nangyayari. Pero ganun dapat ang mindset mo, okay? So kung mapagbigyan mo siya ng second date at nakipagkita siya ulit sa'yo, ibig sabihin, interesado na siya. Di ba? Dahil nakipagkita ulit. So kung interesado na siya, ibig sabihin, ang laki lalo ng chance na may mangyari na sa inyo. Tandaan nyo, meron tayo mga alpha, meron tayo tinatawag na 3-date rule. Kung first date, walang nangyari, okay lang. Mas maganda nga. Dahil at least walang validation. Para isipin ka niya ng isipin bago kayo mag-second date. At yung mga bagay na hindi mo vinalidate sa first date, yun ngayon yung mga bagay na hahabulin niya para matuloy yung second date. Okay? So kung matuloy yung second date, tas wala pa rin nangyari dahil nga, baka dahil sa sitwasyon o kung ano man yung mga bagay na nagawa mong mali o nabagsak mo yung interest niya. O let's say naman dahil talagang hindi pa yun yung tamang timing, which is napakalaking BS, napakalaking bullshit. Dahil, mga Jays, second date, nakipagkita ulit, ibig sabihin, interesado talaga yung tao. Ang problema lang, hindi mo alam kung anong tamang gawin. Okay? Kaya siguro hindi mo siya mapabigay, kaya hindi mo pa siya maikaman noong time na yon. Dahil kaya nga sabi ko sa inyo, dapat seductive ka, dapat lagi ka lang smooth, okay? Lagi ka at marunong ka pagdating sa sa mga manipulation, sa strategies, okay? Dahil sa umpisa, G, ikaw ang magkocontrol ng lahat. Hindi mo pwedeng hayaan ng babae ang magdikta kung saan kayo papunta o kung ano yung mga mangyayari dahil ikaw ang alpha. Okay? Ikaw ang magdidesisyon. Saan tayo kakain? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Di ba? Anong mga bagay na o mga activities na gagawin natin dito sa date natin? Di ba? Mga ganun. Pero sa first date, wala mo nang gastos. Okay? Pero sa second date, okay lang gumastos pero you're doing it for yourself. Not for her. Kumbaga, pupunta ako ng mall para kumain o bumili ng mga gamit dahil gusto ko. Isasama lang kita. Parang dahil trip ko lang na may company na katulad mo, kaya tara, sama ka. Tapos pag kumain ka kasi para sa sarili mo. Hindi dahil para sa kanya. Kumbaga na i-enjoy niya lang yung benefit na mga katulad nun dahil kasama ka niya. At ako ganun ko dalhin yung mga babae ko. Kaya tuwan-tuwa sila, tas less pa yung binibigay ko. So, baga, wala pumapasok sa utak nila na entitled sila sa mga nakukuha nila sa akin. Dahil alam nila ngayon na nakukuha lang nila yon kasi lang, gusto ko lang silang kasama. Tapos, ang tingin niya pa ngayon sa'yo, mataas ka. Ibig sabihin, kung mataas ka, marami kang other options. Dahil hindi ka yumuyuko sa kanya, hindi ka nagko-compliment, hindi ka nagva-validate, hindi ka nagpapakita ng weakness para lang makuha mo siya.
Instead, ang pinapakita mo sa kanya is strength. Na kumbaga, kung hindi mo gusto, kung ano ako, kung hindi mo nagugustuhan kung paano ko dalhin tong date na to, then you can leave. I mean, it's not my loss dahil marami naman ako dyan. Matter of fact, you're lucky to be with me right now. Dahil sa dami ng pwede kong i-date o ang dami pwede kong gawin ngayong araw na to, sinama pa kita. Di ba? So, siyang swerte sa'yo. Dahil totoo yun. Tayo mga lalaki ang price. Tayo ang mas maraming kayang i-offer. Kumpara sa mga babae sila. Sex, domestic comfort, at children. Sex kaya din natin ibigay. Domestic comfort kaya din nila ibigay. Children kaya din nila ibigay. Pero tayo kaya natin ibigay security, financial, kaya din natin ibigay ang mga tao dito, shelter, food. Diba? Ang dami natin kayang i-provide. Tapos yung tatlong yun pa, kasama rin yun. Pero tayo, yun ang kaya natin ibigay sa kanila, napakarami. Kaya ikaw ang price. Ang rason lang kung bakit ang tingin mo, siya yung price, dahil nga kasi sa society, at dahil nga sa tingin mo, mahirap makahanap ng babae, o mahirap makakuha ng sex. Kasi nga, sa totoo lang, ang daming dapat gawin. Di ba? Marunong ka pa dapat sa babae. Alam mo dapat tong female nature. Dapat may pera ka. Dapat maayos kang magdamit. Dapat maayos ang itsura mo. Di ba? Ang daming dapat gawin. Kaya ngayon, ang taas-taas ng tingin mo. Dahil nga, sa dami ng dapat i-invest para lang mangyari yun. Pero sa totoo lang, it's just pussy, bro. Ano meron dun? Di ba? At maraming pussy dyan. Kaya ka lang natatakot mawalan ng pussy kasi nga alam mo, ang hirap kumuha kasi nun. Pero magiging madali yun kung maiintindihan mo ang female nature, kung ikaw ay nasa grind and purpose mo, kung nasa masculine frame ka, kung tama yung mindset mo, kung magiging alpha ka, hindi na magiging problema sa'yo ang babae at dadating ang time na ang buhay mo hindi na umiikot sa pagkakaroon ng babae. Nakaikot ka na sa pagiging pagbe-better ng life mo, pag-improve mo, pagkaroon mo ng purpose mo, pag-focus mo sa grind mo, pag-focus mo sa pera mo. Dahil nga ang isang lalaki na naghahabol ng babae, mauubusan ng pera. Pero ang isang lalaki na naghahabol ng pera, hindi mauubusan ng babae yun. Kaya nga dapat mas nakafocus kasi dapat mong fokusan dahil in the end of the day, kahit mas mabait ka pa, kung ikaw yung nice guy, ikaw yung nagbibigay ng compliment, pero ako, wala akong pakialam sa'yo, tapos mas mataas naman ang value ko, ako pa rin ang magugustuhan ng babae. Dahil kung kaya niya mag-attract, kung kaya kanyang i-attract ng kung kaya i-attract ang katulad mo, ganyang klaseng level, kaya din niya mag-attract ng mas mataas pa sa'yo, o baka ka-level mo din. So ilang kayo naglalaban-laban. Kaya dapat, laging mo ipapakita sa kanya na iba ka kumpara sa kanila. Na hindi ka maghahabol. Na ang gusto mo makuha sa kanya ay respect. Hindi lang admiration. Dahil naiintindihan mo na kapag ang babae nagkuhang irespeto ka, sigurado magiging maayos ang relationship ninyo o kung ano man. Dahil nga, yung babae na yun, nakasubmit sa'yo. Kumpara sa isang babae, na ang alam ng babae, ikaw ang nakayuko sa kanya. Ikaw ang naghahabol ng validation niya. Ang laki ng ulo nun. Living hell ngayon yung buhay mo. Instead na sana, mas masaya, pero dahil pinasok mo ang isang ganong klaseng relationship o isang beta male relationship, ngayon hirap na hirap ka na. Kaya, gaya ng sinasabi ko palagi, prevention is better than cure. Okay? So, yun yung first. Huwag kang dumaldal. Kapag dinaldal ka niya, tinanong ka niya ng mga bagay, ibalik mo lang sa kanya yung question niya. Okay? Tanong niya, saan mo gustong mag-retire balang araw? Pagka-retire ka na, tinanong ka niya gano'n, sagutin mo lang. Sabihin mo, maybe sa Rio de Janeiro o kaya sa let's say maybe sa New Zealand, 'di ba? Sabi mo ganoon, yung mga bagay na ganoon. Pag nasagot mo na siya sa bagay na 'yon, ngayon siya naman yung tanungin mo sa New Zealand, ganoon. Sabi mo, ikaw, saan mo gusto mag-retire balang araw? Sasagutin niya 'yon kung saan. Tapos pag sinabi niya na kunyari sa Japan, sabi mo ganoon, bakit sa Japan? Kasi alam ko na doon maraming ganito, ganyan-ganyan. Talaga, yung pala yung nagustuhan mo doon. Kaya gusto mong pumunta. Tapos tumahimik ka na. Tapos hayaan mo siya magtanong ulit. Siya dapat ang dadaldal sa'yo. Total naman, gusto rin naman talaga nila maging madaldal. So, ibigay mo na sa kanya yun. Huwag ikaw. Dahil kung daldal ka ng daldal sa kanya, alam niya na hindi ka kumpiyansa sa sarili mo. Dahil nagpapasikat ka. Nag-exert ka na nag-exert ng effort. Tapos sobrang halata pa dahil nga, daldal ka ng daldal. Ayaw mong manahimik. Kumbaga, hindi ka sure na gusto ka niya talaga as is. Na parang ang sinisend mong message sa kanya, gagawin kong lahat, magustuhan mo lang ako.
Okay? Samantalang dating pa lang naman kayo. So, ibig sabihin, ang sinisend na message sa kanya nun, ngayon ka na nakadate ng katulad niya, kaya ginagawa mo itong mga bagay na to. Daldal ka ng daldal. Kaya manahimik ka lang. Tapos huwag ka mag-share ng info. Dahil importante yung info na yun. Then yun yung magpupush sa kanya para magkaroon kayo ng second date. Kung saan mas posible na mangyari ang sex. So, bakit i-waste mo yun? Diba? Bakit isasayangin mo yung bagay na importante na sana makukuha mo? Kaso nga dahil nga, gusto mo lang magsalita, sinugal mo yung bagay na yun. Samantalang gagawin mo lang, tutahimik ko lang. Okay? Tatahimik mo lang yung bibig mo. Basta huwag ka lang masyado magsalita. Huwag naman parang Terminator. Baka naman parang robot naman na pag tinanong ka, okay, dun ang gusto ko, yun yung paborito ko, dun ko gustong pumunta, yun ang gusto kong kain. Huwag ganun, di ba? Kailangan ano ka pa rin, chill ka lang. Ano ka lang, smooth ka lang, sexy ka lang. Pag tinanong ka niya, ano bang favorite food mo? Pasta. Ikaw, anong favorite food mo? Pizza. That's nice. Saan mo favorite kumain ng pizza? Doon. That's good. Sinto ka na. Tumahimik ka na. Huwag ka na magsalita pa ulit. Tapos magtatanong na naman siya ulit ng bago. Sagutin mo lang. Tapos balik mo ulit sa kanya. Huwag ka magbigay ng info mo. Smooth lang. Sexy lang. Diba? Parang, okay lang sa akin tong gantong klaseng situation. Don't worry, I'm good. Ngayon, pag tinatanong ka yan, di ba? Chill ka lang. Chill ka lang. Steady ka lang. Tapos eye-to-eye contact lang. Okay? Pero hindi yung eye-to-eye contact na pinapakita mo sa kanya na gustong-gusto mo na siya. Pag kinakausap mo lang siya, kukunin ka sa mata niya. Okay? Nakatingin ka lang sa mata niya. Okay? So, pangalawa. Okay? Pangalawang personality na dapat meron ka, trait pala. Pangalawang trait sa personality ng alpha male na makakatulong sa'yo para mas makasibak ng maraming okay? Maraming puts. Para makasibak ng maraming puts, walang iba, kundi dapat wag mong binibenta ang sarili mo. Dahil kung binibenta mo ang sarili mo, kung let's say sinasabi mo kung anong trabaho mo, magkano kita mo, na may kotse kang ganito, na meron kang nakumpiyansa kang tao, na ganito ka, bla 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 bla. Diba? Alam niya na mahinang klase ng lalaki ka, beta ka. Dahil mga G's, hindi man la alam kung ano yung salitang beta o nung alpha kung hindi man la alam yung term na yun. Pero yun yung klase ng lalaki na hinahanap nila at ayaw nila. Yung beta ayaw nila, alpha ang gusto nila. Kaso nga lang, problema, mas marami kasi ang beta male dahil nga sa social conditioning. Kaya ngayon, malulungkot ang mga babae dahil hindi sila makakita ng alpha nila. Kaya ang daming mga nasisirang pamilya, nasisirang relationship. Kasi sa umpisa, akala nila beta yung lalaki. Tapos habang tumatagal, bumabaw daw na sa kanila. Bumabagsak na sa mga shit test nila. Hindi na nag-i-improve yung buhay. Hindi na inaabot yung mga dapat nila abutin. Yung mga pinangako sa kanila nung una na magiging ganito ang buhay natin, magiging ganito ako, balang araw, magiging lawyer ako, tatapusin ko yung ano ko, ganyan. Hindi na nangyayari. Pati yung sarili niya, dati nag-gym, ngayon hindi na nag-gym. Tumigil na sa pag-gym, di ba? Yung business na sinabi niya umpisahan niya, hanggang ngayon hindi pa rin niya inumpisahan. Bakit? Dahil nakatutok na siya palagi dun sa babae. Hanggang yung babae ngayon, ma-turn off na nang nata-turn off. Dahil nga, sa kagagawan mo rin. Dahil pinakita mo kung gaano ka ka-low value. Okay? Kaya huwag mo ibenta yung sarili mo. Basta ano ka lang, chill ka lang. Kung yung tatanong niya sa'yo, sagutin mo. Kung tinanong niya sa'yo na may kotse ka, sabi mo, yeah, I do have one. Ganun, meron ako. Pag tinanong niya kung ano, tsaka mo sabihin, huwag mo sabihin na may BMW ako. Di ba? Huwag mo sabihin na ganun. Alam mo ba yung kotse ko? Ito, tingnan mo sa ano ko, sa phone ko. Di ba? BMW yan, G. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan hayaan mo siyang malaman yung mga bagay na yun organically. Okay? Natural lang. Hayaan mo siya yung magtanong. Mas gusto niya pa nga yun na malaman niya yun ng siya mismo. Okay? Hindi ikaw yung magsasabi sa kanya. Hindi mo rin sasabihin sa kanya na kumpiyansa kang tao. Hayaan mo makita niya na talagang kumpiyansa ka sa body language mo, sa the way you carry yourself. Yun nga, body language. The way you talk. Yung personality mo. Yung yung aura mo. Okay? The way na magsalita ka, the way na kumilos ka. Ba? Doon nga makikita niyo yun sa mga situation, sa mga decision making, the way na you treat others. Doon makikita na niya yung kung talagang kumpiyansa ka o hindi. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya. Dahil kung sinasabi mo yun, binibenta mo yung sarili mo. And napaka-insecure nun para sa babae kasi alam niya na hindi ka talaga kumpiyansa sa sarili mo as is. Nakahabang kaharap ka niya ngayon. Ibig sabihin, kailangan mo pa na lagyan ng maraming palamuti para lang bilin ko yung kung ano man yung meron ka.
Di ba? Samantalang alam naman natin pareho na okay naman ikaw. Kaya ako nakipag-date sa'yo eh. Kaso bumabagsak yung interest ko kasi nga, nakikita ko, pusim-pusi ka. Okay? Kaya na-turn off ngayon yung babae. Kaya steady ka lang. Chill ka lang. Sexy ka lang. Ngayon ka lang. Straight body ka lang na gano'n. Ganyan po mo. Ganyan. Chill ka lang. Ayan o. Yeah, I'm good. You okay? Yan lang. Yeah, okay. Yeah. What's your, what do you do for a living? Ganun. Ganun masaya. Ang trabaho mo. Yan. Pag nagsabi ulit siya sa'yo ng mga bagay na, o nagtanong ulit siya sa'yo ng mga bagay na gusto niya malaman, bigyan mo lang ng konting sagot. Pag mo ibigay lahat, tapos hinto ka na ulit. Tapos tanungin mo siya pabalik. Pag tanong mo sa kanya pabalik, tapos sumagot siya, hihinto ka na. Hindi ka na ulit magsasalita. Mag-o-open na naman yun ng bagong conversation. So, makikita niya na hindi ka needy. Hindi ka needy, na hindi ka nagmamadali, hindi mo kailangan ng babae, baka marami kang options, di ba? Na siguro marami nagwagwapuhan dito, ano bang meron dito? Di ba? Bakit hindi pala salita, hindi pala share? Di ba? Bakit hindi siya katulad ng iba na binibenta yung sarili niya, di ba? Sobrang kumpiyansa naman nito, di ba? Nababasa ako, ano bang meron dito, di ba? Ibang iba sa lahat na nakilala ko. Samantalang lahat na nakilala niya, halos ka-level mo lang. Ang only way lang o only thing lang na magpapahiwalay sa'yo sa mga ibang kalaban niya na nakilala niya, dahil kakaiba ka. At alam mo kung paano dalhin yung conversation o yung pagkababae niya. Alam mo kung saan siya kikilitiin. Alam mo kung paano laruin yung emotions niya. Alam mo kung paano paano ipapasa yung mga shit test niya. Bagay na madali lang naman gawin para ipasa. Ang gagawin mo lang sa sarili mo, sisiguraduhin mo lang na lagi kang ikaw yung boss, ikaw yung hari. Ganun yung mindset ng pagpasa ng shit test. Na hindi ka susunod sa mga gusto niya mangyari. Pag pinaabot niya yung baso, wag mo abutin. Sabi mo sa kanya, ikaw na lang kumuha, tas kuha mo na rin ako ng drinks. Pakita mo gan sa kanya na hindi ka natatakot sa kanya. Na kung ma-offend siya, she can leave. Because I'm not looking for someone na utusan akong kumuha ng baso. I am hiring for a position na magpapasaya sa akin. So kung ikaw, uri ka ng babae na uutusan mo lang ako, then you can leave because you're not the one na hinahanap ko. Maybe you can look for a beta male, then go ahead. Kung beta male lang hinahanap mo, then doon ka sa beta male na yun. Yun ang utusan mo kumuha ng baso mo. Pero me, hindi ako susunod sa'yo. Kunin mo yung baso, tapos kunan mo rin ako ng drinks. Okay? Tapos balik ka dito. Tapos pagbalik niya dito, tsaka mo sabihin, nice. Tapos balik ka na ulit sa ginagawa mo. Asshole. Diba? Bad boy. Yun ang bad boy. Hindi yung bad boy na awayin mo o pagsisinungalingan mo, aanuhin mo. Hindi ganun. Ang gagawin mo lang sa pagiging bad boy mo, wala ka lang pakialam sa kanya. Kumbaga, mas tutok ka sa ibang bagay. Kung interesado ka sa kanya, kaya nga tinitest mo siya. Kumbaga, kaya nga kita pinagbigyan na makasama mo ako dahil interesado ako. Tapos ngayon, ako yung pagpe-performin mo. Alpha ako. Okay? Yung mga beta, ganyan sila. Nagbibigay ng compliment, nakaluhod sa babae, manliligaw, 'di ba? Ang pagbibigay ng compliment, panliligaw 'yun. Kasi nagpi-please ka ng tao na parang hindi ka kumpiyansa sa sarili mo as is. Ikaw na mismo na kailangan mo pang pasayahin siya sa pagsasabi na maganda siya, na ganito siya, na ganda ng damit niya, 'di ba? Na kaya mo ginagawa 'yun kasi nga alam ng babae kung anong intensyon mo. Nang makuha siya o mapansin ka niya. So ibig sabihin, nanliligaw ka na kasi nga may transaction na kapalit ng validation ko o ng compliment ko, yung pusi mo, yung gusto kong makuha sa'yo. Ikaw yung kapalit nun. So, may transaction na. Although, meron naman talagang transaction sa loob ng isang relationship na nangyayari, pero hindi kapalit ng bagay na gusto niyang ibigay mo sa kanya. Dapat ang makukuha niya sa'yo, yung gusto niya na pag nakuha niya, hindi pinilit mo yung sarili mo dun. Ano ba yun? Ikaw mismo bilang tao. Ikaw mismo bilang alpha male. Dahil dapat masaya na siya sa'yo as is. Bilang ikaw, sa personality mo, sa itsura mo, sa swag mo, di ba? Sa pagiging, smooth mo, pagiging sexy mo, yun lang. Pagiging seductive mo, yun yung bagay na makukuha niya. Na hindi dahil magustuhan ka niya, dahil lang sa sinunod mong kunin niya yung baso, o dahil sinabihan mo siyang maganda siya, o sinunod mo siyang kunin yung baso, o yun nga, na parang dahil lang gusto kang kanya, dahil natuwa lang siya sa'yo, dahil dinilaan mo yung puwet niya.
Yun ba ang alpha? Walang alpha ang ganun. Ang alpha, hindi tayo nagbibigay ng validation. Hindi tayo nagko-compliment. Kasi hindi tayo takot mawalan. Kung hindi siya maging masaya sa'yo, di fine. Ibig sabihin, hindi ikaw talaga ang preferred niya. Dahil kung ikaw ang preferred niya, kahit hindi ka mag-compliment, gusto ka niya. Sipin mo, kung si Derek Ramsey ba yun? Tapos hindi siya magko-compliment dun sa babae na yun? Tingin mo ba, dahil di siya nag-compliment, di siya magugustuhan ng babae? Hindi. Nagustuhan siya bilang siya. Diba? Kaya nga mag-i-improve kayo. Diba? Kaya nga gagawin mo itong mga to. O, let's say, hindi ka pa totally improve. Okay lang. Basta gawin mo itong mga to. Kasi pag ito yung mga bagay na ginawa mo, itong mga tinuturo ko sa inyo, sigurado ako 100% na pagka nagawa mo ito na maayos, madadali mo siya. Kasi ang sinisend mo nga sa kanyang message, alpha ka. Kahit na hindi pa fully alpha ka. Kahit na papunta ka pa lang dun. Kaya nga gagawin mo to. Kasi isipin niya, marami kang pinagkakabisihan. Baka kaya ka high value kasi marami kang pera. Kasi dahil marami ka rin babae, kaya hindi ka yumuyuko sa kahit kaninong babae. Magagawa ka niyang respetuhin. Dahil alam niya na hindi ka niya mahahawakan sa leeg. Ang alam niya, di ka takot mawalan, at higit sa lahat, may power ka ng abundance mindset. Marami kang options. Kaya nga, hindi ka yuyuko. Hindi ka luluhod. Hindi mo ibibenta ang sarili mo. Na parang kung di mo ko magustuhan, for just being me, then I'm not selling any. Ang tanging bagay lang na makukuha mo sa akin o bibilin mo pagka kung meron man akong binibenta is just this. What you see is what you get. That's it. If you don't like me, then next. Right? Why bow down to someone who doesn't like you naturally? O kung di ka talaga gusto, kung di ka talaga niya preferred. Bakit kailangan pa mag-exert ng effort? Huwag kang mag-exert ng effort. Di mo kailangan gawin yun. Kung di ka niya gusto, din hindi ka gusto. Fine. I'm living. Alpha male. Kung beta male, sige, lumuhod ka. Sige, mag-validate ka. Ang masama niyan, kung may kalabang kang katulad ko, o kaya mas mataas sa'yo, tapos hindi nagva-validate sa'yo yun, o let's say nagva-validate din, pero mas mataas sa'yo, tapos ka. Pero kung mas mataas siya sa'yo, pero ikaw hindi ka nagva-validate sa kanya, may lamang ka. Baka magpantay na kayo. Dahil meron kang isang bagay din na wala din siya. So, at least, nilagay mo yung sarili mo sa mas magandang posisyon. Kaya hindi ka luluhod. Kaya hindi ka yuyuko. Kaya hindi mo bibenta yung sarili mo. Dahil kailangan makakita ang babae ng alpha niya, ng hari niya, nasasubmitan niya. Paano kanya sasubmitan kung ikaw ay nakasubmit sa kanya? Ikaw ay naghihintay ng validation. Pag sinabi mo sa babae maganda siya, anong hinihintay mo? Hinihintay mo na magko-compliment din siya pabalik. Na-appreciate niya yung sinabi mo. Parang pag nag-I love you ka, di ba? Pag nag-I love you ka sa isang babae, hinihintay mo kung mag-I love you to siya. Bakit? Dahil nag-validate ka sa kanya. Tapos naghihintay ka ng validation from her. Okay? Number 2. Number 3. Kailangan charming ka. Dapat charming ka. Okay? Bakit dapat charming ka? Simple lang, Magis. Babae yung kausap mo. Okay? Dapat, syempre, kahit papano, nagagawa mong patawanin siya, meron kayong mga light moments. Okay? Dahil, syempre, tahimik ka na nga, hindi ka na masyado nagsishare. Pero sexy ka, tapos charming ka. Nagagawa mong mapangiti siya, di ba? Mapakilig siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo masisend sa kanya na message na ginagawa mo yun kasi tinataas mo yung interest niya. Pero ang impact nun, tataas yung interest niya. Bakit? Dahil hindi mo nga pinapakita sa kanya na itinataas mo yung interest niya. Kumbaga, personality ko lang talaga to. Ganito lang talaga ako. Napagkausap ako ng isang babae o isang tao, nagagawa ko mapatawa siya. Kasi nga, I'm a fun guy. Diba? So, paano ba maging charming? Yan yung dapat hindi ka kengkoy pag nagpatawa ka. Dapat palaging sexy yung mga patawa mo. Okay? Hindi yung mga pangkengkoy na patawa na tingnan mo tong nasa post sa internet, di ba? Nakakatawa yung mukha, di ba? Ganun, hindi. Tingnan mo tingnan mo tong post na to. Ay, puti, hindi naman yung mukha niya. Yung itsura na yan. Ganun, hindi ganun. Kailangan palaging sexy lang yung mo, yung mga banat mo para pagka nag-joke ka, nagpupush pa rin kayo para sa sex. Hindi nawawala yung sexual tension. Dahil tandaan mo, yung babae na yan, kasama mo yan kasi magiging mate mo siya. Hindi naman para maging kaibigan mo. Hindi para maging fan mo. Pero itatrato mo siyang fan. Para tingin niya sa'yo celebrity. Kasi pag nabaliktad yun, ikaw yung tinrato niyang parang fan, tas nangyari ngayon, siya ngayon titingnan mo parang celebrity. Laging merong isang tao na nasa taas sa isang relasyon. Dapat ikaw yun. Bakit? Dahil lalaki ka. Okay? Ang babae, sila yung malambot, feminine. Lalaki, tayo ang masculine. Pero ang babae pwede pa rin maging masculine kung ang lalaki magiging feminine. Kaya huwag mo hayaan maging feminine ka. Okay? Kaya dapat yung joke mo, hindi siya trying hard, tapos hindi siya
Hindi siya kengkoy. Okay, ano ba yung mga sexy jokes dyan? Simple lang. Sabihin mo lang sa kanya na yun nga, sabihin mo na yun nga, kunya, pinakuha niya sa imbaso. Di ba? Pinakuha niya sa imbaso. Sabi niya, kukunin mo naman yung baso, abot mo, katabi mo naman. Sabi mo sa kanya, hindi na, ikaw na para at least dumaan ka naman sa harapan ko. Ganon, may isip niya, bakit mo gustong dumaan sa harapan ko? Nagagandaan ka pa sa akin? O, hindi mo sinabing nagagandaan ka. Hindi mo sinabing dahil maganda yung katawan niya. Hindi mo sinabing dahil maganda sa mata mo pagka naglakad siya sa harapan mo. Hindi, di ba? Sabi mo lang dahil gusto mong dumaan siya sa harapan ko. O, di ba? May sexual tension. Okay? Kaya nga gusto kong manahimik ka. Kasi, pag sinara mo yung bibig mo, magagawa mo mag-isip ng mga banat mo sa susunod. Okay? Gaming. Okay? So, number 3. Dapat smooth ka lang and relax. Kalmado lang. Chill ka lang. Wala ka lang pakialam sa nangyayari. Kailangan kung ano man ang pakita niya, i-test niya, o gawin niya sa'yo, o kahit gaano kaganda yung babae, dapat chill ka lang. Relax ka lang. Hayaan mo lang kung ano yung mga bagay na mangyayari. Tapos, dapat ikaw ang may control sa lahat ng mga nangyayari sa mga bagay-bagay. Like, for example, ganito. Let's say, first date nyo, niyaya mo siya na pumunta sa apartment mo o mag-check-in, hindi pumayag. Okay lang yun. Titigil ka na, hihinto ka na. Okay lang mag-attempt na may mangyari sa inyo ng first. Okay lang mag-attempt. Pero pag hindi pumayag, tumigil ka na, huminto ka na. Okay, pero para sa akin, mas best pa rin kung huwag mong yayain sa first date. Okay lang yung nagkita kayo sandali, tapos umuwi ka na. Para hindi mo siya ma-validate. Ang delikado, ang risk kasi ng yayain mo siya sa first date, yun nga, mababalidate mo na kagad siya. Paano kung yung interest niya hindi pa ganun katagal? Ang magtataas ng interest na yun kapag hindi kayo nag-usap ng mga ilang araw pa para mag-push kayo dun sa second date. Diba? Kasi mag-wonder siya, nagkita na kami. Nakausap niya na ako, nalaman niya na yung personality ko. Tapos, okay naman ako nung kaharap ko siya. Bakit ganun? Parang hindi pa rin niya ako gusto. Diba? So, wala pa rin validation. Yun yung magpupush sa kanya para magkita kayo ulit. Okay? Tandaan nyo, kaibigan natin ng anxiety. Okay? Wala tayong magagawa. Pati lalo na yung tinatawag na competition anxiety. Okay? Kaibigan natin yan. Yan ang nagpupush sa babae papunta sa lalaki. Yung uncertainty. Diyan sila nai-inlove, hindi sa pagiging certain. Okay? Psychology. Okay? Laging may pattern. Isa lang ang pattern ng mga nangyayari. Mga Gs. Tandaan nyo. Ako, lagi yung nakakausap ng mga clients at alam ko lahat ng mga bagay na to. Okay? Araw-araw, lagpas 12, minsan 15 na clients ang kinakausap ko sa isang araw, babae at lalaki, kaya kabisado ko na kung paano tumakbo ang human mind, okay, ang human psychology. Okay? So, yun nga, so first date, let's say hindi mo niyaya, o let's say nayaya mo na lang, nayaya mo, hindi pumayag, hinto ka na, huwag ka na magpupush pa ulit. Tapos, sa susunod na mag-meet kayo ulit after 1 week, okay, after 1 week, sa susunod na mag-meet kayo ulit, at nagpakita na siya sa'yo ng mga body language na pwede nang yayain mo siya sa apartment mo ulit, o pwede ka ulit mag-attempt na magyaya sa apartment o mag-check-in, doon lang yung time na gagawin mo yon, na magyayaya ka sa kanya. Okay? Hihintayin mo yung body language. Ano ba yung mga body language na yun? Yung palagi na siyang lumalapit, naglalambing na. Okay? O nung, let's say, nag-i-initiate siya ng mga bagay. Okay? Let's say, nag-i-initiate siya ng mga kwentuhan tungkol sa relationship, o let's say nag-initiate siya ng tungkol sa sex, okay, ng mga ganong klaseng kwentuhan, okay? So yun, signals na yun, nag-choose na siya sa'yo, o nagbibigay na siya sa'yo ng motibo na pwede na kayong mag-sex. Dahil hindi naman niya sasabihin sa'yo, at karamihan sa mga babae, hindi talaga sila aggressive sa sex o aggressive pagdating sa ganyan. Gusto nila, pero ang gusto nila, ikaw ang mag-uumpisa nun, o ikaw yung ikaw ang unang mag-a-attempt, ikaw ang mag-initiate, mag-starter nung gagawin ninyong dalawa. Okay? So, kung tumating na yung time at nagpakita na siya sa iyo nang pwede nang may mangyari sa inyo, go for it. Pero kung wala pa rin, may third date pa. Okay? Which is mangyayari sa susunod na linggo. Okay? Sa susunod na linggo ulit. Or, best way, kung talagang tingin mo yung sitwasyon, kaya mo namang dalin, best way, ito ako, para sa akin, best to, mag-skip ka ng 1 linggo. Okay? So, kung nakita kayo ng first week, second week, mag-skip ka ng third week, nung fourth week, doon kayo magkikita.
Okay? Tapos iba naman yung event, hindi pare-pareho na. Porque nag-coffee kayo noong nakaraan, coffee na naman susunod, coffee na naman susunod. Hindi. Iba-iba. Tsaka iba-iba rin ang lugar. At ikaw lahat ang magdidikta nun. Dahil nga, ikaw ang alpha. Ikaw nagdidesisyon kung saan ka pupunta. Sinasama mo lang siya. Nai-enjoy niya lang yung benefit na makakain sa ganito, makapunta sa ganyan, may experience yan, kasi kasama ka niya. Okay? Kaya niya gusto sumama sa'yo kasi sa mga bagay na yun, hindi mo yun binibigay sa kanya para hindi siya makaramdam ng entitlement. Tandaan nyo, ang mga babae ay passive-reactive. Kung paano mo siya itatrato, ganun siya magiging. Kaya huwag mong palakihin yung ulo. Okay? Okay? So, yun na nga, smooth and relax, kalmado ka lang. Okay? Hindi ka pwedeng maging, nagmamadali. Okay? Kaya chill ka lang. Kung sakaling hindi pa rin mangyari nung second date, third date, which is yung pagkatapos ng pag-skip ng 1 linggo, doon may mangyayari na. Kung wala pa rin mangyari, i-drop mo na. Ibig sabihin, yun yung mga babaeng hindi lang basta may low interest, kundi hindi talaga interesado sa'yo. Ginagamit ka lang. May ganun talaga. Ginagamit ka lang nila para sa attention, para pamboost ng ego, pandagdag sa mga fans niya. O dahil baka may pera ka, nalilibre mo siya ng magandang pagkain, nag-enjoy lang siya doon, pero wala siyang intensyon na magpatira sa'yo. And that's a bad news. Okay, dahil ginagamit lang yung pera mo. After third date, wala pa rin, hayaan mo na yun. Pero hindi mo siya awayin, hindi mo rin iba-block, hindi mo i-unfriend, hindi ka butthurt, okay? Keep mo lang siya. Sayang din yun. Baka dumating yung araw, di ba? Baka hindi lang ito yung tamang timing. Baka kakabreak lang sa ex. Baka naguguluhan pa siya ngayon. O baka, let's say, busy, mas focus sa trabaho. Baka single mom, may anak. Okay? So, hayaan mo lang. Di, sabi mo sa kanya, okay, no problem. Tapos, tapos ninyo mag-meet ng date ninyo, yung third date ninyo, kailangan, pagkatapos nun, hindi mo na ulit siya kukontakin. Okay? Hindi na kayo ulit magkukontakan, mawawala ka na. Mag-message ka lang ulit sa kanya o magre-response ka kung siya ulit yung mag-initiate ng contact. Kung ikaw na yung kakausapin niya. At pag kinamusta ka niya, mag-set ka ulit ng date. Okay? Tapos pag nag-set ka ng date, tatanungin mo muna yung availability niya, tapos titingnan mo kung available ka. Kung available kayo pareho, then go. Okay, sabihin mo, gusto mong pumunta sa ganito. Tapos mag-a-attempt ka ulit. Pero syempre, bubuuin mo muna ulit yung tension. Okay? Kailangan may tension. Dahil ang rason, kung ba't kinonta ka niya ulit, ibig sabihin nun, gusto niya na sumama sa'yo. Dahil alam niya naman, di ba, ang rason kung bakit ka nga nakikipag-meet. Dahil nag-attempt ka na nga ng 3 beses, di ba? O, so kung makikipagkita siya sa'yo, bago pa siya lumabas ng pinto, alam na niya na magsisex kayo. Di ba? No-brainer. Dahil nga, yun yung niyayaya mo noong nakaraan. So kung makikipagkita siya, alam niya na yun na naman ulit yung yayayain mo. Kaya, kung makipagkita siya sa'yo, after ng 3 dates, di ibig sabihin, ready na siya for the P. For the big D. Alright? Kung big man yan. Anyway, last, be confident. Dapat yung kumpiyansa mo nanggagaling sa kung ano ka, sa personality mo, sa looks mo, sa status mo, o sa pera mo, o kung ano ang meron ka. Okay? Hindi yung dahil iniisip mo lang, hindi mangyayari yun. Para makaramdam ka na entitled ka sa babae na yun, eh dapat talagang totoong ganun ka nga. Na para talaga sa iyo yun. Kumbaga, hindi ikaw yung swerte na nakasama mo siya. At yun yung dapat na hindi mo iparamdam na ngayon ka lang nakakilala ng katulad niya. Dahil kapag ka nagpaka-nice ka sa isang babae at nagpakita ka ng weakness, alam niya na first time mo lang makakuha ng katulad niya. Ayaw ng babae sa ganun lalaki dahil insecure yun. Ang rason kung bakit gusto ng mga babae ang mga lalaking gwapo, hindi lang naman dahil sa genes niya o yung magiging itsura na magiging anak nila at pwede niyang ipagmalaki. Ganon. Hindi lang yon, okay? Dahil ang tunay na rason o isa sa mga tunay na rason kung bakit gusto nila ng gwapong lalaki, dahil ang gwapong lalaki, kumpiyansa yun. Kung kumpiyansa yun, ibig sabihin nun, maraming magagawa tong lalaki na to, maraming babaeng nang kakagusto, kaya ko netong palitan at malayo ang mararating nito. Dahil nga kumpiyansa siya, wala siyang kinakatakutan kahit anong bagay. Maaring pag may kalaban siyang ibang lalaki, kumpiyansa siya. Pagka may nambasto sa amin, kumpiyansa siya. Pagka wala na kaming pera, kumpiyansa siya makakagawa siya ng pera. O kung meron kami mga ambisyon na gusto namin marating, kumpiyansa siya na mararating namin yun. O magkakorneran man, alam ko na yung leader ko, kumpiyansa siya. Okay, dahil ikaw nga yung hari, ikaw yung alpha, ikaw yung hinahanap niya. Hindi man niya alam yung term, pero maniwala kayo sa akin, ikaw yung hinahanap niya. Okay, kaya dapat kumpiyansa ka lang. Huwag ka magpapakita ng nervous body language. Okay? Ano ba yung mga nervous body language na sinasabi ko? Example,
Yung dapat nakaupo ka na maayos, relax ka lang, chill ka lang. Tapos kung magsalita ka, smooth lang, mabagal lang. Huwag kang mabilis magsalita. Huwag kang benta ng benta ng sarili mo. Huwag kang pasikat ng pasikat. Okay? Chill ka lang. Kaya mo lang yung mga mangyayari. Tapos pag nakaupo ka, straight body ka lang, pero huwag parang robot. Loose ka lang. Tapos kung magsalita ka, smooth. Okay? Tapos sexy lang. Parang, galing nga ako kahapon sa trabaho. Daming ginawa. Medyo, sa sobrang busy ko, hindi ko na nga nagawa yung mga ibang bagay na importante pa. Actually, dami ko pang gustong gawin sana. Ganun lang. Tapos pause. Kaya mo siyang magtanong sa'yo. Okay? Chill ka lang. Ano ka lang. Tapos huwag kang uupo ng nakaganyan, ha? Yung papapunta sa kanya, paharap. Kasi kapag ganyan ang pagkaupo mo, ang pinapakita mo sa kanya, ikaw yung nagsasubmit. Hayaan mo siya yung lumapit sa'yo. Okay? Kumpiyansa ka lang. Chill ka lang. Okay? At dun pala, sa kanina na yung sinabi ko sa inyo na kapag dumating ang time, nagpakita yung babae ng body language sa'yo, isa doon yung hawak-hawakan ka na, yan, magkukwento ng kung ano. So, may mararamdaman mo yun. Siya na nag-i-initiate. So, na siya, nagpapakita ng motibo na parang sinasabi niya, fuck me, Big Daddy, fuck me. Diba? Parang gano'n yan. YouTube friendly. Anyways, so, again, gano'n lang yung mga gagawin mo. Alright? So, maging kumpiyansa ka, huwag kang papakita ng weak body language or yung mga nervous body language. Dahil pag nakita niyang gano'n, tingin niya sa'yo weak ka o wala kang nakikilalang katulad niya o hindi ka sanay sa babae, ibig sabihin, wala nagkakagusto sa'yo. Ayaw nila yun. Gusto nila yung pre-selected. Parang ikaw. Di ba, pag pumunta ka sa YouTube channel, ang tinitingnan mo, yung views, yung subscriber count, yung mga likes, di ba? Gusto malaman kung talaga ba legit itong papakinggan mo o yung papanoorin mo. Di ba? At binabase mo yun sa dami ng nagkakagusto. Ganun din sila. Kasi nga mababa ang self-esteem nila. At para mapatunayan nila sa sarili nila na legit ka nga, gusto niya malaman kung sa mga ipapakita mo ba, magmumukha kang pre-selected. Kumbaga maraming nagkakagusto sa'yo. Okay? Dahil sa pre-selection, yan ang isang bagay na sukatan nila kung mataas ba talaga ang sexual market value mo. Tandaan mo, ang sexual market value, hindi yan binabase sa kung anong magkano yung pera mo, magkano yung anong itsura mo, o anong katawan mo, okay, kung paano ka mag-isip, gano'n. Hindi. O kung naman status mo, hindi kasama yon. Hindi yun ang basya nila. Ang rason kung bakit gusto nilang malaman kung marami nagkakagusto sa'yo, dahil, o kung ang rason pala, rather kung ang way nila o basis nila para malaman kung ikaw talagang pre-selected, ang tinitingnan nila sa'yo kung paano mo dadali ng sarili mo. Okay? Ganun yun. Hindi yun sa kung dahil sa pera mo, okay, dahil sa ganito mo. Hindi. Titingnan ka nila kung paano ka, kung takot ka ba sa babae, masyado ka ba nagpupush, masyado ka bang nagpe-perform, overperforming ka ba, binibenta mo na ba yung sarili mo, hindi ka ba kumpiyansa. Dahil kung kumpiyansa ka, ibig sabihin, sanay ka sa babae. Ibig sabihin, marami nagkakagusto sa'yo. Diba? Kung nagbibigay ka ng compliment, tas masyado mong binibenta ang sarili mo, at let's say, hindi ka nga kumpiyansa, ibig sabihin, walang ibang nagkakagusto sa'yo. So, kaya doon ka nila tinitest. Okay? Kaya nga may shit testing. Okay? Kaya chill ka lang, ikaw dapat lagi ang boss. Kung sakali man na ma-offend mo siya, sabihin mo, let's say dahil inutusan kanyang kunin yung baso tapos di mo siya sinunod, tapos siya pa yung inutusan mong kumuha ng baso at lagyan pa yun ng tubig, kung sakali man na iniisip mo na baka ma-offend siya doon, okay lang yun. Yun ang gusto nila. Yung bad boy, yung isang lalaking kayang tumayo sa kanila. Dahil alam nila, pag yung lalaki ganun, ibig sabihin nun, maraming babae to. Okay? Kaya nga, alpha male personality traits, ito mga tinuturo ko sa inyo. Ito yung makakatulong sa inyo para masibak ninyo yung mga babaeng gusto ninyo. Okay? Pero, again, gusto ko, 2021, lahat magiging high value na. Okay? Lahat tayo mag-improve na para dadating ang time, hindi nagagamit lang basta ng strategy. Okay? Pero mga G's, tandaan nyo, hindi tayo nagsisinungaling. Oo nga, pinipeke mo yung value mo. Pero hindi pagsisinungaling yun. Dahil hindi naman niya tinatanong kung ikaw talaga yun, di ba? Hinuhuli niya. Oo. Kaya nga, papakita mo lang na ganun ka. Pero hindi mo sinabi na ako talaga to. At hindi mo rin sinabi na magiging kayo. Okay? Hindi ka nagsisinungaling. Laging totoo tayo. Alam niya na dating lang kayo. At alam niya mas focus ka sa importante sa buhay mo. Dahil nga, kung magpo-focus ka sa kanya, magde-decline ka. Kung magpo-focus ka sa mga bagay na mas magbibigay sa'yo ng value, mas aangat ka. So, kung magde-decline ka, mawawala siya. Kung mas aangat ka, mas mariretain mo siya. Siguro naman, napaka no-brainer.
kung anong dapat ang piliin mong dapat gawin, which is actually yung mga bagay na mas magbibigay sa'yo ng value. Dahil in the long run, ang tunay naman na hinahabol ng babae hindi ikaw, yung validation mo lang at yung mga bagay na meron ka. Dahil nga, alam niya na kung makukuha ka niya, hindi niya yun makukuha basta-basta sa ibang lalaki. At wala ring mga babae na makakakuha pa nung makukuha niya sa'yo. Okay? At hindi yun yung pera mo, hindi yun yung kung ano man na mga bagay na meron ka, kundi kung sino ka talaga, which is yung personality mo. Okay? Kaya nga hindi mo bibenta yung sarili mo. Kaya nga papakita mo na kumpiyansa ka. Kaya nga hindi ka masyadong dadaldal. Kaya nga papakita mo smooth ka lang. Papakita mong relax ka lang. Dahil papakita mo sa kanya na sa lahat ng lalaki makikilala mo, ako ang pinaka-high value. Dahil ako ay isang tunay na alpha male. Okay? Kaya laging tandaan na. Magpayaman, unahin ang sarili, at simbang na maraming puta, yo! Peace! Boom!